Hi fam, welcome back to another vlog. So it's our 5th day here in Shanghai and 8:45 na ng umaga ngayon and nandito na po tayo sa baba ng ating hotel. Maaga tayo nakapag-prepare ngayon and maaga tayo makakaalis dahil maaga rin ako nakagising ngayon fam. Ang sarap ng tulog ko kagabi, nakabawi ako ng tulog from all the pagod natin from Disneyland, 'di ba? And kahapon kasi chill lang yung itinerary natin and maaga ako nakapagpahinga kagabi and ang sarap din ng tulog ko kagabi kaya ngayon bawing-bawi na yung energy natin. So for today, pupunta tayo ng Zhujiaozhou Water Town. Isa yun sa mga destinations na pwedeng puntahan dito sa Shanghai. And napili ko yun kasi nakita ko yung mga articles about it. Maganda siya. It's a water town here in Shanghai. As mentioned sa first vlog natin dito sa Shanghai, ang Shanghai maraming mga water towns dito kasi malapit siya sa dagat na area and maraming mga body of water, river, ayan, Wangpu River nandito sa Daban and sa iba't ibang parts pa ng Shanghai. So magko-commute lang tayo fam, we're gonna do DIY. Magte-train tayo papunta sa station na malapit doon tapos maglalakad daw tayo for 15 minutes. And then ang activity na pwedeng gawin doon, pwedeng sumakay ng boat and pwede rin maglakad-lakad, no? Mag-explore, tignan yung mga old shops, ganyan. So share ko na lang yan mamaya. For now, mag-breakfast na muna tayo. Naisip ko sa McDonald's na lang tayo mag-breakfast kasi meron silang congee doon. So tara fam, baba na muna tayo. Okay fam, andito na ako sa McDo and umorder na ako ng congee and drinks. 28 RMB. And pakita ko sa inyo kung paano ako magbabayad via GCash, Alipay. So ito, 'di ba, i-click mo lang yung generate QR dito sa gitna. Tapos click nyo lang tong generate QR. Tapos pay abroad with Alipay Plus. Once makuha mo yung barcode niyan, scan mo na siya dito. Tapos hintay na lang siya. Ayun na. So tinanggap na siya. Short receipt na lang para protect the environment. Okay, so ready na yung order natin. Ganun lang kadali mag-pay via GCash. Here's our food for a change naman tayo. We have Americano. Tapos congee. Kasi dito sa McDo ng China, may congee sila sa umaga. Yan oh. May chicken din. Let's try. Same lang, parang lugaw lang din sa atin. I like it kasi mainit sa sikmura. Okay, tapos na tayo mag-breakfast. Saglit lang din ako kumain, no? Telegout ko lang yung coffee. And ngayon, magte-train na tayo. Line 17. According to my research, line 17 daw yung train station ng Zhujiaozhou. Tignan natin. Malikabili tayong ticket. English, tapos line 17. Then hanapin natin yung Zhujiaozhou. This one. Ang pamasahe ay 8 RMB. Okay, ayun na yung ticket natin. Ayun na rin yung sukle. So 100 yung binayad ko. Diba? Ganun na kadali. Let's go. So line 10 tayo. By the way, hindi masyadong gumagana yung Google Maps dito. Hindi katulad sa ibang country na pag sinearch mo lang na train to Zhujiaozhou, lalabas na yung train routes. Dito hindi. So kailangan mo siyang tingnan sa map. So sa map ako tumingin and kailangan nating sumakay ng train dulo ng line 10. Tapos dilipat tayo doon sa line 17. May transfer doon sa dulo ng line 10. Pwede mag-transfer to line 17. And then sa line 17, doon na yung Zhujiaozhou. Kaya importante fam, kung pupunta kayo dito sa Shanghai, kumuha kayo ng mapa na ganito sa train station. Pero for sure, masa-search din naman to sa Google. Kaya kuha kayo nun para may reference kayo. And then dito naman, makikita nyo naman kung saang mga stations yung may transfer options. So hanapin nyo yung 17. So may transfer option ng line 17 sa dulo, 'di ba, sa Hongqiang Railway Station. So dito tayo. We're here na sa Terminal Station, Hongqiao. Pero ang basa yata is Hongqiao. Now, lilipat na tayo ng line 17.本次列车终点站西层，下一站韩龙路，开左边门。
Okay, nandito na tayo from sa Zhujiajiao Station. Grabe, ang tagal ng biyahe. Isa't kalahating oras. 9:30 ako sumakay. 10:55 na ngayon. So, around 1.5 hours ang biyahe ng tren. Pero alam nyo, according to Google, kapag nag-car ka, nasa 45 minutes lang yung biyahe. So, mas mabilis kapag car kesa sa train. Pero since DIY tayo, train tayo. Tapos, Zhujiajiao pa na siya. So, sabi ko yata kanina, Zhujiajiao. It's Zhujiajiao. Baba na tayo. Ayan siya. This is the Zhujiajiao Station. Ngayong pagbaba ng station, sinusundan ko lang kung paano papunta nung Zhujiajiao na Water Town. So dito daw tayo sa left. And yung mga tao dito rin pumunta. So usually susundan mo naman yung crowd, 'di ba? Cherry blossoms na dito. Okay, ito, may map or may guide dito. Zhujiajiao Ancient Town Route Guide. So, approximately 1.8 kilometers to Zhujiajiao Ancient Town Tourist Center. Okay, dito tayo pupunta. So, meron namang overall guide map nung Zhujiajiao Water Town. And first, we have to go to the tourist center. Dapat doon tayo makarating. Introduction of Zhujiajiao Ancient Town Tourist Area. All water towns of Jiangnan are wonderful, among which Zhujiajiao is the best. It was listed as Shanghai Famous Historical and Cultural Town in 1991, rated as a National 4A level tourist attraction in 2004, and was selected as a third batch of National Historical and Cultural Famous Town in 2007. May nag-alok ng habal-habal sa likod. Oh, may habal-habal din pala dito. Unang alok niya, 30 RMB. Sabi ko no. Tapos second alok niya, 20. Tapos ngayon, 15. Pero ayoko maghabal-habal. Kasi takot ako, baka saan ako dalhin. Ako lang mag-isa. Tapos, syempre, ang hirap pa makipag-communicate dito dahil mahirap mag-English yung mga tao, di ba? So, mahirap na. Just to be safe, magbabas na lang tayo. Tatawid tayo dito sa kabila. Else, lalakarin natin. 1.3 kilometers lang naman. So kayo, kung takot kayong maligaw sa bus, lakarin na lang. In fairness, ang ganda dito sa area na to, ha. Medyo provincia feels na siya. Pero I like it. What's that? Tricycle to Zhujiajiao. Ah, how much? Ayan, pwede kayong sumakay din ng tricycle. Every car it's 30. This looks fun kasi kinda traditional. Magba-bicycle ka tapos 30 yuan. Okay, let's ride this. Para mabigyan din natin sila ng business. O, diba? At least kinda traditional yung pagpunta natin sa Zhujiajiao. Pwedeng bicycle. Tapos mabigyan din natin sila kuya ng business. Parang regulated sila kasi naka-uniform eh. Ayan, dadalhin ka na nila sa tourist center. Or doon sa Zhujiajiao Ancient Town na mismo. Parang sa atin din, yung mga padjak, di ba? Pedicab. Ganun din dito. Ang advantage, scenic din ang view. So makikita natin yung ganda ng madadaanan. Kesa pag nag-bus tayo, wala, makikita natin pero mabilis lang. Ayan yung bus, oh. Bus 1510. Ito yung dadaan doon sa Ancient Town. Oh yes. Beautiful. Ay, umistop siya. Ay, may kasama pala tong tuturo niya kung saan. I'll take you the whole way. I'll just need to go to the tourist center. Nag-offer din pala siya ng tour. Hindi ako magtutour kasi magbabangka tayo. Ayan, nagtatranslate ako. Please bring me to the tourist center. Yan lang. No. It's okay. Nag-offer siya kung ito-tour daw niya ako paikot. 150元，全程带你玩一下，玩好了再把你送到地铁站。 150 you want to take you all the way, play and then drop you off of the subway station. Thank you. Kasi ang plano ko fam is maglakad-lakad eh. Tsaka magbo-boat tayo. Boat papunta tapos maglalakad tayo. Or boat pabalik. Tignan natin. Dito pala siya. So pag naglakad pala, dito pala dadaan. May dogo. Ang cute ng aso. O at least pag nag-pedicab ka, dito ang daan. Sa loob-looban.
总的车费100。 That's 120 a discount. OK， No, thank you. I'll just walk. 我可以给你做导游给你拍照，我可以做导游 I 给你 could be 拍 your 照。 tour guide, shoot you. 120元。 No, thank you. I'll just walk. Thank you. Thank you. Okay, diretso lang daw. Mabait naman si kuya. And nag-offer talaga siya na i-tour kasi syempre mas malaking babayaran. Nag-discount siya 120 yuan na lang daw. Pero sabi ko no, parang mas prefer ko maglakad. So yeah, diretsuhin lang daw dito. And mararating natin yung tourist center. Mahirap lang dito. Walang mga masyadong English signages. Ito na yung mga shops dito. Nadaanan na natin. Tignan nyo, may old house. Meron silang mga dumplings. Pinasok ko yung old house. Post office pala siya. So, ang post office dito sa Zhujiajiao. Ito, second floor balcony with river view. Wow. So, ganito yung mga cafes dito. May mga river view. Ito naman, may mga incense. Okay. May ganito ring bridge dito. Pero maraming bridge dito. Pero dito yung pinakasikat na bridge. Makikita natin mamaya. So, ang marami dito, restaurants and cafes na may river view. Ayan o, tulad niyan. Kakain kayo, tapos may river. Nice. I remember may pinuntahan tayong same na ganito sa Thailand, di ba? Oh, it's a cat cafe. Okay, another cat cafe. Pero may dogs din sila. Oh, so cute. Hello there, cats. Ay, ang cute. Hi. Wala, ang ganda dito. It's a small town pero ang ganda ng mga shops. Ito na yung cats. Ito tea shop, traditional outfits. Ito pa. So I guess meron ding photo studio. Ayan na, pwede kayo magsuot ng mga ganyan. Oh wow, ang ganda dito. Ito may boat dock. So I guess dito din pwedeng sumakay ng boat. Sightseeing boat. Ayan o. City God Temple, boat key. Ah, okay. So 200 RMB including insurance. City God to Beda Street to Kezi Garden Wharf. Sige, tara, sakay tayo ng boat fam kasi experience to. Ito yung mga rates, oh. Okay, nagets ko na yung route. So, yung route A na propose nila, nandito tayo. Pag ganito lang siya. Yung route B naman, from here, pag ganito. Okay? Yung route C, okay. So, pabalik siya. So, parang yung route C, madadaanan yung pareho. So, doon na tayo sa C. 300 RMB per boat. 6 people na siya. Since ako lang mag-isa, shoulder na natin yan. Willing na ako para at least ma-explore natin yung area and mapakita ko rin sa inyo, fam, yung ganda ng Zhujiajiao Water Town. I want to ride the boat. Please. Letter C. Okay. How many hours is this? 15 minutes. 15 minutes. Okay. Nagbabayad na ako. Letter C. So nakakapag naman sila dito, communicate. You can speak to them in English. Go na natin to para mas ma-explore natin, di ba? Excite ako. Pero kayo fam, kung 6 people kayo, mas maganda kasi mas ma-split yung cost. Here's our ticket. Ito na yata yung boat natin. Okay. Hello. 你好，票票。这个带一下啊，挂一下。Okay. OK，好嘞。Okay. So, kailangan na magsuot ito. Requirement nila. Ooh, yay! Gonna ride the boat! Ito yung wharf na sinakyan natin. Okay. Dito daw ako sa kabila. Let's go! Oh my God, ang ganda! Okay, nakatayo ako. Ganap na ganap tayo dito sa boat. Ang saya. Alam niyo, fam, kung ano naamoy ko dito, stinky tofu. Baka dapat kumain tayo niyan dito. Kasi kanina ko pa siya naamoy pagpasok pa lang doon. Ibig sabihin, marami nagtitinda dito ng stinky tofu. Ito yung mga restaurants. Okay, di ba pag dumaan tayo doon, ang sinasabi nila, they have restaurants, balcony, second floor, tapos river view. So yun yung parang selling point nila dito.
Ah, okay. Ito na yung pinakasikat nilang bridge dito. Dito sa kanilang water town. So kung yung route A lang pinili natin, dyan na magtatapos yun. Saglit lang pala, no? Kaya pala sabi ni Kuya kanina, the total trip, 15 minutes lang. So saglit lang. I know medyo pricey siya, lalo na para sa akin na solo traveler. Pero it is what it is. Ganun talaga pag nagsa-solo travel ka. May mga times na you have to cover the whole cost. Sayang naman, pero yeah. Pero kayo, kung pupunta kayo dito, pwede nyo i-split yung cost, lalo na kung may kasama kayo. Wow, dito maganda. Ang ganda. So dito marami ng mga street foods. Stinky tofu pa rin ang naaamoy ko. Kakain tayo dyan mamaya. Ito naman, traditional outfit din. Tapos photo shoot. Wow, ang ganda dito. Wow, wow, wow. Just wow. Grabe no, ibang-iba yung vibe niya. Alam mo yung ramdam mo na nasa China ka. Pero ito yung old pero ang ganda nung charm niya. Old charm vibe, ganun. Ang sarap sa feeling na nandito tayo. Ibang-iba siya as in. Ayan, may nagpo-photoshoot oh. Naka-Chinese traditional outfit. Wow, I love the vibe. Parang isa ito sa pinakamagagandang water towns na nabisita. Para tayo na sa Avatar. This is the water district. Wala, ang saya. Punta kayo dito if you go to Shanghai. Piliin nyo tong Zhujiazhou na itinerary. Napakaganda dito. #JM recommends na activity. Okay, tapos na ang ating boat ride. Napakasaya. Wow. Isa sa pinakamagagandang boat ride na nagawa ko. The view, sobrang amazing. Napakaganda. Anyway, yun din ang maisasuggest ko from na gawin ninyo. You do the boat ride ng one way lang, tapos yung pabalik nyo, maglalakad na lang para ma-explore yung town. Okay, now tayo ay maglalakad pabalik para ma-explore natin ang water town. Now, simulan na natin maglakad pabalik and let's explore the town. Ito, ang dami nilang mga dried fruits. Free samples. Ito yung magpapaayos ka, oh. Tapos magsasuot ka ng outfit. Tanghulu. What's this? May mga horn sila, oh. So, gawa ba ito sa ano? Horn? Yung mga products nila? Ayan, oh. Wow. Hawthorne Monopoly. Natural food. Sweet and sour, delicious. They also have jerky and tea. Ano to? Parang matchang. And pork products. Ganito pala siya ginagawa. Binabalot nila. Ang galing. All the things we want are right at the end, so we have less things to. What can do is try the food now. Oh, come in. I want to one of them. It's very delicious. Okay, let's try this braised pork. 5 yuan. Oh, okay. Thank you. Ito pala yung payment. Okay, first food na itatry natin is this braised pork. Sobrang init. Braised pork na binalot sa dahon. And alam nyo, ang bango niya. Sobrang init. Teka, palamigin muna natin. Let's try. Nakita ko kasi yung mga foreigner bumili. The meat is so tender. Para nga siyang humba sa atin. Para din siyang pata.
Alam mo yung mga luto ng pata sa atin? Ganon. Manamis-namis siya. It's good. 5-1. Ito yung tofu na naamoy natin. Meron din silang sausage and octopus. Ito naman, mga souvenir items and mga charms. 9.9, may 24, 16. Meron ding 1. Tanghulo ulit. Ito sikat to, yung chicken feet. Pero malamig to eh. Nakakain ako ng ganito sa Taiwan eh. Ay, malapit na tayo sa center. Galing nung tea nila oh. May ginseng. Hi! Longgan. Wine! Wine! Ito ang galing oh. Parang kropek. Tapos ayun yung machine nila panggawa. Okay, na-reach na natin yung parang center. Dito tayo kakaliwa. Pangsheng Bridge. Doon tayo tatawid. Pabalik. Dried fruits pa rin oh. Ito coconut. Ang galing ng pang ano nila oh. Display. Ito silk shop. And ito ulit yung kinain nating parang braised pork. Tapos may matchang. So ito na yung mga restaurants na may river view. Ayan oh. Mga food nila. May escargot sila. Whitefish. Oh my god, turtle. Nashock naman ako dito. Ayan oh. Oh no. Teka, nashock ako sa turtle. Kinakain talaga yung turtle dito. This one parang hopya sa atin. Diced hopya. Siomai. May taho sila. Oh. Ito naman, bawang. So, parang iba't ibang style yung ginawa nila sa bawang. Yung hinaluan ng ibang seasoning. Nougat. Daming mga ganitong garlic, no? Ang bango dito, ah. Ito mga seasoning. Ay, may mga herbal sachet. Ang galing. Ayan, oh. Meron sila for preschool health, sleep, mosquito. This is interesting, ha? Herbal sachet or Chinese herbal medicine. Sikat talaga siya dito, no? Sige, nakabili na tayo ng matchang 12 yuan. So we can try. Can you cut? Yeah. 拆开什么？ Cut. Yan, papakat na natin para we can eat. 放到冰箱里面去。 Ang galing. Matchang. I think it's 12. Ayan. Thank you. Okay, it's 12 na. So, malagkit na kanin siya. Para siyang naging putumaya. Mamaya na natin tikman pag malamig na. So, lumuwag-luwag na dito. Baka dito na yung papuntang bridge. Ayan pa, oh. Ang dami nilang matchang. Okay, ito na nga ang bridge. Dito na tayo tatawid. Tingnan nyo, ang dami ring police dito na nakapatrol. Ito siya, ang Fangsheng Bridge. Ang English meaning daw is setting fish and birds free. The largest 5-hole stone arch bridge in the Yangtze River Delta. Oh, okay. So Yangtze River Delta na pala ito. Oh, nice. Blockbuster tong restaurant na to. Ang daming kumakain, oh. So itong river na pala na ito is part of the Yangtze Delta River na dito sa China. Maliliit lang din yung steps niya dito. So itong part na to, fam, yung medyo developed na. Kasi kita nyo naman may Starbucks na along the river. Manner Coffee, Luckin Coffee. Yung Manner Coffee, parang marami ako nabasang good reviews about that coffee shop. Halika, tikman natin to. Na-intriga talaga ako sa kanya. And I feel na dapat matikman natin siya kasi ang daming gumagawa nito doon sa loob. So, ibig sabihin, sikat siyang pagkain dito. So, ito siya. Nagiging malagkit na rice siya. Tapos, yung sauce ng braised pork. So, yung pork nasa loob. Tapos, nababalutan siya ng malagkit na rice. Oh, wow.
The pork is so tender na halos mag-melt na siya inside my mouth. Ganong levels, napakalambot. And maalat-alat yung pork niya, pero mas manamis-namis kasi yung rice. So nagko-complement yung lasa ng dalawa. I love the pork. Sobrang lambot. Hello. Kain. Mga Pinoy kasabay ko sa plane. Hi! Say hi to the vlog. Hello! Hi, Asi! Hi! Hi, vlog! Cute! Sige, enjoy kayo. Okay, let's enjoy our matcha. Sarap na enjoy ko siya. So ito na yung lunch natin. Okay, done. Sarap. Ayan na siya. Try nyo siya dito sa Zhujiajiao. Ang sarap. Meron din akong baon tubig. Galing sa hotel. Kasi yung hotel, nagbibigay sila ng 4 nito. Every day. Hindi ko na ba nauubos yung 4? So dinadala ko yung iba. Sakto lang pala, no? Kasi 12:45 na. So parang ito na yung lunch natin. Sige, pahinga muna tayo ng mga 5 to 10 minutes. Tapos lakad na ulit tayo. I saw this store, Naisu. Parang ang daming bumibili. Meron silang superfood, oh. Green Life with matcha. Let's try this. Walang English. Pakita na lang natin kung tuturo ko na lang ito. This one, please. Oh, what? Yes. Oh, 21. Ganito pala siya. Ang cute, oh. Water na may ice. Tapos parang may nilagay silang matcha na cream sa ibabaw. Tapos matcha powder. So, imimix siya. So, ito na yung map, fam. Andito na tayo banda. So, andito na yung mga Starbucks and all. Ang tawag sa kanya is Fangsheng Bridge Wharf. Ito yung Fangsheng Bridge, yung tinawid natin kanina. So, nandito sa area na to yung mga modern na mga cafes and restaurants. McDonald's, Starbucks, matcha and all. Coffee, Luckin Coffee, Manner Coffee, nandyan. So, dito tayo galing. Ito yung nilakad natin. Tapos, dito tayo binaba ng bangka sa Kezi Garden Wharf, no? So from here, naglakad tayo papunta dito, tumawid dito, hanggang sa makarating tayo dito. Pero kanina, dito tayo sumakay ng boat para mas magets yung Watertown. Boat from here, pumunta dito, umikot, hanggang doon. Yun yung 300 RMB for 6 people. No? So ngayon, pabalik na tayo ngayon. Dito na tayo dadaan, pabalik, palabas, hanggang sa makarating tayo ng Zhujiajiao Metro Station. Okay? So, ayan. Madali lang naman siya intindihin, no? So, itong river pala na to is called Dianpu River. Ayan. Also, kung magdi-DIY kayo, fam, ito din yung mga routes na pwede nyong gawin. Essence route, leisure route, ancient town study route. Ayan. Okay? So yeah, I hope na-share ko ng maayos sa inyo kung paano i-explore ang Zhujiajiao Ancient Town para pagpunta nyo dito, at least alam nyo na how to go around, no? Actually, na-surprise nga rin ako na na-discover natin yan ng ganyan kadali. Kasi pinlano ko lang talaga na pumunta ng Tourist Information Center. Tapos, doon na magtatanong. Pero yun, happy naman ako na na-figure out natin siya. So at least kayo, alam nyo na pagpunta nyo dito. Hinalo ko na yung matcha, ayan na siya, oh. Maganda daw benefits nito, sabi ng store. Lamig na dito kasi open area na. Ayan. Ang ganda and ang saya ng experience natin sa Watertown. I'm so happy na napuntahan natin siya. One of the highlights ng ating Shanghai trip, itong Zhujiajiao Watertown. Meron na ring 7-Eleven dito. Tapos McDonald's. So, dinevelop na talaga itong area na to, no? Kahit na may old charm vibe dito sa kabila. Pagdating naman dito sa kabilang side, developed area na siya. So, it's nice. Ayan siya. Siguro kung naglakad tayo from the station, itong isang option na ito yung pwede nating daanan, no? Nandito rin pala banda ang Tourist Information Center. So, ito yung hinahanap ko kanina. Pero yun nga, okay na din na dinala tayo ng pedicab dun sa malapit sa wharf. And nakasakay agad tayo. Pero kayo, kung ayaw nyo mag-pedicab, pwede nyong lakarin from the station going here sa Tourist Information Center. Kasi pagpasok dito, dyan sa kanan, nandyan na yung sinakyan nating wharf, yung City God Temple. So nasa sa inyo kung gusto nyo ba mag-pedicab or lakarin na lang. Fairness, ang sarap ng matcha. #JM recommends.
Ito na yung parang main road. Kakanan na tayo dito, papunta sa station. Okay fam, we're back dito sa kanto. Malapit na tayo sa station. Ito na yung station, di ba? Diyan tayo naglakad kanina, tapos tatawid dito. Ngayon, kung maglalakad kayo and ayaw nyo mag-pedicab, pwede kayong dumiretso dyan, tapos kakanan, papasok ng Watertown. Or di kaya naman, kakanan kayo dito. Tapos, maglalakad lang ng 1.3 kilometers, saka kayo kakaliwa dun sa kantong pinanggalingan natin. Pagkaliwa nyo, nandoon na yung tourist center. So ayan, 2 options fam. Pwede kayo dito dumaan, pwede dito. Pero basta yung loob na yan, nandyan yung loob ng Zhujiazhou Watertown, yung loob na yan. So pwede dito dumaan, pwede dito. Either way. Okay? So ayan, clear. Ngayon, balik na tayo nung station, fam. And babalik na tayo sa city. Another 1.5 hours na naman na train ride. Ang oras ngayon ay 1:15. So, tingin ko makakasakit tayo 1:30. Alas 3 na tayo darating sa city. Sakto lang kasi mag-aano tayo. River cruise naman. Okay, we're back sa metro station, line 17. Ito na yung mga cherry blossoms ulit. Let's go. Pero alam nyo, na-realize ko, ang layo ng binyahe natin sa tren ha, 1.5 hours. Pero magkano lang ang pamasahe natin? 8 RMB or 8 yuan. 47 kilometers ang layo. Ang mura, di ba? Makakarating ka na dito sa Zhujiazhou. Okay, kuha tayong ticket. Line 10 tayo. And then, Yuyuan Garden. Kasi dito malapit yung wharf na sasakyan natin for river cruise. Na. Ganun lang kadali. 8 yuan lang din ulit yung pamasahe. Ang mura lang, no? Tara, security check ulit dito. Hello, fam. So, nandito na tayo sa Yuyuan Garden Station. And alam nyo, umaraw na. Ngayon lang yata ako nakita ng araw dito sa Shanghai. Kaya tayo ay magbilad sa araw. Napakasarap ng araw ngayong anlamig dito. So, ngayon, pwede tayong mag-ride ng Didi kasi malapit na lang dito yung Shili Upuan. So, yeah. Pag-book tayo ng Didi. Okay, we're here. 14 lang ang binayad ko. And alam nyo, mas na-appreciate ko yung Shanghai. Ngayong umaraw na. Mas maganda pa siya nung umaraw. Kasi the past few days natin dito, wala talagang kaaraw-araw. As in, makulimlim. May time pa na umulan sa Disneyland. Pero ngayon na maaraw na siya, mas nagustuhan ko na siya. And mas komportable kasi nga lamig pag walang araw. Okay fam, nandito na ako sa Shili Upuki. Ito siya. And dyan tayo bumili ng ticket sa kanilang ticket counter. And ang binayaran ko for the cruise ay 120 RMB. No? That's around 950 pesos. Pero mas maganda mag-book sa Klook kasi nasa around 820 lang yung sa Klook eh. Tapos pag ginamitan mo pa ng discount code, mas makakamura ka pa. Hindi na muna ako nag-book sa Klook kasi ang dami ko pang cash na RMB. Eh gusto kong gamitin na kasi sayang naman pag di natin nagamit na parami yung na-withdraw ko. Eh hindi ko alam kung kailan pa tayo ulit makakabalik dito sa China. So ayun, gusto ko lang sulitin yung withdraw kong pera. Kaya I opted na dito na lang bumili sa counter para cash yung pambayad ko. Pero kayo fam, kung pupunta kayo dito, pwede na kayong mag-book ng mga tickets yung in advance. Sa Klook, ilalagay ko yung screenshot dito, pati yung link. Pero maraming mga options eh. May cruise na may dinner ng kasama. So bahala na kayong mamili, no? Pero ilagay ko lang yung sample ng isa sa mga river cruise dito. Tapos, ilalagay ko rin yung link sa description box. Kung gusto nyo i-book yan, click nyo lang yung link. Tapos, dadali niya kayo sa Klook app to book the activity. You can also use my code JMBantisyo Klook para makakuha kayo ng extra discounts. So, yun lang. Maghintay na lang tayo ng boarding natin. 请进，请进，请进。 Alright, let's go. Sakay na tayo ng cruise. Alam nyo fam, pinili ko talaga yung time na to na mag-cruise. Kasi gusto ko naman na maliwanag naman yung makita natin sa The Bund and yung buong skyline ng Shanghai. Kasi ilang vlogs na natin na puro gabi yung nakikita natin sa The Bund Promenade, pati sa Shanghai Tower, puro gabi na, diba? So ngayon sa cruise, yung maliwanag naman para maiba naman yung view natin. Let's go! Ito siya sa ilalim. Parang may meeting dito.
May conference. So, akyat tayo sa taas. Okay, fam, nandito na ako sa taas sa viewing deck sa 3rd floor. May mga upuan sa baba, pero mas feel ko dito. Kahit na malamig, at least may araw naman. So, kaya natin yan. Ayan na siya. Ito yung Daban Promenade, yung nilakad natin ng isang araw. Tapos, andyan yung mga buildings and all. Tapos, ito yung view natin sa kabila. Ang Shanghai Tower, dyan tayo galing kahapon. Tapos, the Pearl Tower sa kabila. Saktong 4:20 umandar yung ating boat. Let's go! Excited ako sa river cruise. This is gonna be a relaxing cruise. Kahit na mahangin at malamig. Bye, Daban! Okay, muni-muni lang tayo habang tayo ay nag-cruise. 主楼和琴楼各一帧紫薇书，书写着浦东改革开放的灿烂篇章。金茂大厦高420.5米。 May Shangri-La Hotel din pala, oh. Ito yata yung North Band. Itong part na to. So, harbor view din siya. Ayan, oh. May mga Starbucks, Häagen-Dazs. Ayan ang Pearl Tower. Ang ganda. O, diba, fam? Ang ganda ngayon na may araw. Kasi naalala nyo yung first day natin dito, ang gloomy. Tapos, ang foggy pa. Kaya, pinili ko na i-go na rin to na hapon. Para habang may araw at may liwanag, ma-appreciate natin yung view ng Shanghai. Hindi pala ito yung North Band, fam. Ito pa lang. Papakita ko sa inyo. Nasa kabila pala ang North Band. Ito. So, meron din siyang promenade. Harbor view din. Tapos, ang tawag sa kanya is North Band Greenland. Maganda din to maglakad-lakad dito. May mga cafes din and restaurants. So, kung sawa na kayo sa Daban Promenade, pwede kayong pumunta dito sa North Band. I can see cherry blossoms from here. May mga cherry blossoms na rin. Tapos, ayan, isa rin siyang mahabang harbor view. So, dito, pwede kayong pumasok at umupo. Yun nga lang, may extra payment. 100 RMB. Pero may free specific gifts. Kung gusto niyo lang naman umupo. Pero kung hindi naman, pwede naman dito sa tinatayuan natin sa labas. Tatayo ka nga lang the whole river cruise. Pero for sure you won't mind kasi napakaganda ng view dito. Meron din silang unique shaped na building. So, ang lalaking mga buildings, no? Kasi alam nyo, fam, nalaman ko based on my research, ang Shanghai pala is the financial center of China. So, maraming mga financial institutions dito, corporations and all. Kaya siguro maraming matataas na building. Kasi syempre, pag finance, marami ang mga offices, di ba? Nakaka-relax, grabe. Ganito lang ako. Na-enjoy yung view. Thankful that we're here. Tapos ang sarap ng weather, ang lamig. So kung nilalamig na kayo doon sa labas, pwede kayong pumasok dito sa loob. Libre naman yung mga upuan. Tapos may tindahan dito, pwedeng bumili ng popcorn, white rabbit snacks, uy, onion rings. Meron pa ba ito sa atin? Uwishi to. So, gawa ng liwayway to. Pati ito, oh. Oh, liwayway yan. Pati ito, liwayway. Paikot na yung cruise. So, hanggang dito lang yata tayo. Tapos, babalik na. Ayan. Akala ko aabot tayo dun sa magandang bridge. Hindi pala. So hanggang dito lang. Ang haba ng harbor ng Shanghai, no? Ayan, so ikot na tayo, pabalik doon.
Ito na ulit ang North Bund. Ayun pa mo, may nakasulat. North Bund. So, marami mga restaurants and cafes din dyan. Tapos, maganda rin maglakad. Diba? Ang ganda. Favorite ko talaga yung mga ganitong area, no? Yung mga harbor view, river view. Yung talaga favorite ko, no? Kasi nakaka-relax talaga siya. Grabe. Sa Hong Kong, Fukuoka, sa Korea, yun lang. Masaya lang mag-river cruise. Sobrang nakaka-relax. Grabe. Ito na, nakabalik na ulit tayo sa The Bund area, fam. Ayan na yung East Nanjing Road, oh. Yan. Okay, patapos na ang ating cruise. Alright, tapos na ang ating tour. Ayan na yung boat na sinakyan natin. Isang oras din yung tour. Iikot siya hanggang doon, tapos hanggang makabalik. 1 hour in total. Ang saya. Sobrang nakaka-relax. Try nyo yan, fam, pag nandito kayo sa Shanghai. Don't miss the river cruise. Ang ganda talaga. Hello, fam. So, nandito na tayo sa ating next stop. It's time for dinner. And for dinner, nag-search ako ng masarap na makakainan. Ang na-search ko na restaurant is ang Jia Tangbao. Ang Jia Tangbao, isa ito sa mga sikat na restaurant na nagsaserve ng xiaolongbao dito sa Shanghai. So, ito siya, fam. Jia Tangbao since 1986. Ayan. Masa-search nyo naman siya sa Google Map. Sa Didi app, ipin nyo lang din yung Jia Tangbao and mararating nyo itong restaurant na ito. So, sikat ito para sa mga xiaolongbao nila, pero I also wanna try their noodles. Tapos dito sa area, maraming kainan. Ayan. Tapos mga, ito parang convenience store or sari-sari store. Sa tapat niya kainan din. Ayan, mga noodles, dumplings. No? Sikat yan dito. So, tara, kain tayo dito sa Jia Tangbao. So, ito yung menu nila, fam. Sikat dito yung dumplings nila. And I also wanna try itong dry crab noodles. Yung ano siya, dry noodles sa talagyan ng crab. Ganon. So, yan ang orderin natin. Pero ang mahal pala niya. Maybe because it's crab. Pero sige, nandito na tayo. I-try na natin. Here's our order, xiaolongbao with pork and crab. Ito yung sikat na xiaolongbao nila dito. Okay, let's try. Aside from the xiaolongbao, nagbigay din sila ng sauce or dip nitong xiaolongbao. Order din ako ng noodles, pero hindi ko na in-order yung may crab kasi dry noodles siya, walang sabaw. Kasi sobrang lamig ngayon, gusto ko ng soup. Kaya ang in-order ko is yung braised pork kasi may soup siya. Next time na tayo magta-try ng crab. Okay, let's try. Huwag na natin patagalin. Atin ang tikman ang xiaolongbao with crab and pork. So, butasin muna natin siya at igupin ng sabaw. Ang sarap talaga nung soup niya sa loob. It's very fatty. After mahigop yung sabaw, ididip mo siya sa kakakain. Oh wow, ang sarap ng meat. Alam mo kasing sarap siya nung nakain natin kahapon. Yung sabi kong one of the best xiaolongbaos. Apparently, Michelin Bib Gourmand pala yun. Halos ganun din to. Tapos, may ibang atake yung lasa ng crab, which is good. Kaya, medyo at par. Kung yun, 11/10, ito 10/10. Ganun. Ito na pala yung noodles natin. Tignan nyo, may soup. Yan yung kinikrave ko, fam, yung soup. Kasi kapag in-order ko yung dry noodles na may crab, dry siya, wala siyang soup. Yung soup niya, fam, medyo bland for me. Sayang, pinagpalit ko pa naman yung crab dito. Medyo walang lasa yung soup. Yung pa naman yung gusto ko dito, yung sabaw. Pati yung noodles tuloy, parang walang flavor. So ito, pwede nyo lang skip to. Pero the xiaolongbao, must order. Sobrang sarap ng xiaolongbao, grabe.
Okay, tapos na tayong kumain. The xiaolongbao is really good. Naubos ko siya. Ang sarap talaga niya. The soup is very fatty, mainit. Tapos yung meat, it's very flavorful, tender, and malalasahan mo yung pork and crab talaga doon sa meat. Tapos, ang sarap na kakainin mo siya ng mainit na mainit. Pero yung noodles, maybe because hindi yun yung best seller nila. Skip the noodles, yung braised pork. Wala talaga siyang lasa. The noodles walang lasa. Malambot lang siya, pero yung the soup itself walang lasa. For me ha, para sa akin lang to. Pero kayo, kung mahilig kayo sa mga braised pork noodles, try nyo pa rin. But for me, not giving. Sana pala in-order ko na lang yung crab. Kaso nga, malamig kasi kaya nag-crave ako ng mainit na soup. So ayun lang, at least next time, may itatry pa tayo dito sa Jiajia Tangbao, no? So, xiaolongbao, hands down. #JM recommends. Kailangan matry nyo yan dito sa Shanghai. Ang total pala ng binayad ko, fam, ay 64 yuan. Sakto lang yung xiaolongbao for dinner, no? It's very light, kaya perfect siya for dinner. Yun na lang orderin nyo. Noodles, try nyo siguro yung crab. Next time, try natin yung crab dito. So, nag-book na ako ng Didi pa uwi. Nasa 14 yuan yung babayaran natin or 14 RMB. Dito na ako sa hotel. Ayan lang yung hotel natin sa likod. Pero tatawid muna ako ng Lawson. Tayo ay mag-Lawson Run. Bibili tayo ng VLT kasi may VLT pala dito. Narinig nyo ba yung hangin? Yun ang kalaban natin dito sa Shanghai, mahangin. Yun yung nagpapalamig. Pero kung hindi naman mahangin, okay lang. Ito na ang Lawson. Yan, napatawid na tayo, fam. Yung mga drivers pala dito sa China, nasa kaliwa din, katulad din sa atin. Tapos nabanggit ko nung nakaraan yung mga motorcycles nila dito, di ba? Parang halos lahat electric. Ang galing. Pero meron din mga nagbabike pa rin. So yan ang mga observation ko dito sa Shanghai. Pero ang pinaka na-observe ko talaga dito, napakalinis. Sobrang linis talaga, as in. Alam mo yung para kang nasa Singapore na sobrang linis yung mga daanan. Palamigin mo yung Singapore, ganon. Pati Japan, 'di ba? Sobrang linis sa Japan and Taiwan, ganyan. Sa Shanghai ganun din dito, lumalaban sila sa kalinisan. Kaya doon din ako nabilib. Nung unang araw pa lang napansin ko na ang bongga pala sa Shanghai, malinis. Tapos parang ang modern ng Shanghai, no? Yung mga buildings nila sobrang modern. Next level yung mga displays nila. Transportation maganda. So ayun. Okay, fam, nandito na ako sa room. Inumin na natin ang ating #JM recommends in Hong Kong na VLT. Sa Hong Kong ko ito unang na-discover and sarap talaga niya. Meron din pala dito sa Shanghai. Grabe, I'm so happy sa mga napuntahan natin today, lalo na yung Watertown. And alam nyo, naka 5 days na pala tayo dito sa Shanghai. And tomorrow, uuwi na tayo. Last day na natin tomorrow. Actually, parang half day na nga lang kasi sa gabi, flight na natin pa uwi. So, mga half day na lang tayo makakapag-explore, no? Plano kong puntahan tomorrow yung Starbucks Reserve Factory. Yung isa sa mga pinakamalalaking Starbucks yata in Asia. So, share ko na lang tomorrow yan. Tapos, ayun, kung saan pa tayo dalhin ng ating mga paa. Tapos, after nun, baka pasalubong shopping, tignan na lang natin. So, yeah, kung nagpaplano kayo ng mga Shanghai trips ninyo, fam, ayan. Naibigay ko naman ng detailed yung itinerary natin kanina sa Watertown. Please, puntahan nyo yun kung pupunta kayo ng Shanghai. It's something na you should not miss when you come here kasi napakaganda talaga. So, yeah, that's it, fam. Bago ko i-end itong vlog na to, please follow me sa aking mga social media accounts. JM Bankisyo sa Facebook, at JM Bankisyo sa Instagram, and at JM Bankisyo _ sa TikTok. Also, kung nagpaplano na kayong mga trips niyo and need nyo mag-book ng hotels and activities, pwede nyo i-book yan sa Klook and use my codes JM Bankisyo Klook or JM Bankisyo Hotel para makakuha kayo ng extra discounts. So yun lang, fam, mag-good night na muna ako and I'll see you on my next Shanghai vlog. Bye!